Malayang pananaw sa isyu ng bayan, bataan, senior citizen, kabuhayan, serbisyo sa tao, lagi kang maaasahan. Kasama sina Ron Lozano, Cory Laura din, mga millennial broadcasters. Talakayan may diin, laging handa, laging aktibo. Sa Largang Batangas, tunay na totoo. Pakinggan ang tinig ng pag-asa sa radyo at internet. Ang boses ng maasahan doon sa bawat isa, walang iwanan. Largang Batangas, tagumpay ng sambayanan. Pakinggan ang tinig ng pag-asa sa radyo at sa kanyang broadcast ng radyo at internet, ang mas pinalakas na Larga Batangas 2nd District Radio. Turn it up! Where we at? Air One is always on. Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong pag-asa. Larga Batangas 2nd District. 2nd District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga Batangas 2nd District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga Batangas 2nd District. 2nd District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga Batangas 2nd District. 2nd District. Kasama si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga Batangas 2nd District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lozano at Cory Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. Larga radyo at internet, sama-sama natin to. Kasama si Kong Jinky Beatrix Luistro. Para lang sa serbisyo, di ka mapapahinto. Ang boses ng bayan, bawat sulok abot dito. Balita, impormasyon, talakayan, malayang pananaw sa isyu ng bayan. Kabataan, senior citizen, kabuhayan, serbisyo sa tao, lagi kang maaasahan. Kasama sina Ron Lozano, Cory Laura din, mga millennial broadcasters. Talakayan may diin, laging handa, laging aktibo. Sa Larga Batangas, tunay na totoo. Good morning world, good morning internet, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, largang umaga ho, lalawigan ng Batangas, 2nd District. Tapos na ho ba ang bagyo? At halos isang linggo na ho tayong binabagyo, inuulan dito sa ating bansa. Mamaya pa mayroon pa tayong mga updates tungkol sa ating sitwasyon at kalagayan ng panahon. At syempre yung mga balitang distrito po natin at yung paglarga ng ating Congresswoman Attorney Jervil sa patuloy na monitoring at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ngayon panahon ng bagyo. Ang dami ng mga lugar. I think ang San Luis po ay state of calamity, and even pong Tingloy, Batangas ay inilagay na po sa state of calamity sapagkat marami yung mga lugar at sobra ho ang epekto rin nitong bagyong Emong at Dante. At ngayon po ay papasok rin po ata ang bagyong Emong. Alamin po natin sa report ng Pag-asa para sa atin patuloy na updates ng sitwasyon at lagay po ng panahon. At ngayon ay still wala pong pasok ang mga estudyante po natin dahil
ito nga po, sobrang ulan ang atin naranasan dito po sa ating lalawigan rin ng Batangas, at mga karatig lugar dito po sa Calabar Zone areas po natin. Dahil nga po dyan, ay siguro unahin natin itong mga balitang distrito po natin. Pinangunahan po ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro at ni Pag May Trix May Beatrix ni Mayora Trix Abrahan ang pagtulong sa ating mga kababayan po dyan sa bayan po ng Bawan, Batangas. At makikita po natin sa atin ng video yung pangunguna ni Trix Abrahan at ni Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro sa pamamigay po ng tulong at pag-agapay sa atin ng mga kababayan ngayon pong panahon ng bagyo at kalamidad. At yan po, very active. Even yung atin mga Beatrix Youth Movement ng Bawan, katulong po ng atin Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro para mamahagi ng tulong sa atin mga kababayan dito po sa bayan po ng Bawan, Batangas. Yan po ang tuloy-tuloy at nung unang araw pa lang ng bagyong Krising pa yun Krising at Dante, pumasok nga po yung Dante ay patuloy po ang monitoring at pag-iikot ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro para ma-monitor at maalalayan po yung mga kababayan po natin dito sa 2nd District of Batangas. Yan po sa Bawan po yan yung napapanood po nyo at ganun din yung sa San Pascual. Mamaya po makikita po natin yung mga videos ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Tayo po ngayon din napapakinggan sa Air 191.9 FM sa Bayan Broadcast po ng radyo at internet. Hopefully ay wala na pong ulan pero meron pa rin bagyong Emong at siguro panandalian lang munang tumigil itong pong ulan pero antabay pa rin po tayo sa sitwasyon ng ating panahon sapagkat ito pong bagyo ay bagyong Emong ay nandito pa rin po ata sa atin ng Philippine Area of Responsibility at yun, bagpay mga ganyan po kahit po napakalayo ng bagyo yung habagat naman ang nananalasa sa atin ng mga lugar dahil may dala pong napakatinding mga pag-ulan na yun naman po pag tuloy-tuloy yung pag-ulan. Imagine mo 1 week na po tayo halos inuulan. Talaga pong hindi po maiiwasan na merong mga landslide, merong mga pagbaha sa iba't ibang mga lugar dito sa ating bansa, sa Metro Manila, dito po sa Calabar Zone area, dito po sa Batangas, yan, mararanasan po natin yan, yung lagay po ng panahon na ganyan, Tayo po ngayon ay live na napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Ang mahal kong Mayora page at ang page ng ating Mayor Noel Beatrix Luistro. Kaya like, subscribe, share, and comment sa ating and support our social media pages ng ating Congresswoman Attorney Jerbil para po sa mga kaganapan at mga updates ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. At yun, magbibigay po tayo ng mga updates tungkol po sa kalagayan po ng ating distrito. Simulan po natin dyan sa bayan po ng Lubo, Batangas. Dyan po sa Lubo, Batangas ay personal pong tinungo ng ating punong bayan Mayor Jeronimo Imong C. Alpiler at Vice Mayor Angelito Lito H. Sabiera ang iba't ibang barangay ng bayan ng Lubo upang kamustahin at makita ang kalagayan po ng mga kababayan ngayong nung araw po ng kahapon, July 24, 2025.
Sa kanya hong pag-iikot, nakita niya naging epekto ng sama ng panahon dulot ng walang tigil na pag-ulan dyan po sa Lubo, Batangas. Yan po ang sitwasyon. Ano? May mga ilog po atang umaapaw rin doon. Ano? Dyan po sa Lubo, Batangas. Ano? Pero patuloy yung pag-iikot kasama ho ang mayor at vice mayor ho ng Lubo, Batangas para sa continuous monitoring ng kanila hong mga lugar dyan ho sa Lubo, Batangas. Samantala, dito naman po sa bayan po ng Mabini, Batangas. Ito po sa Mabini, Batangas ay kaakibat po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ipinaabot po ang mga serbisyong kailangan sa mga kababayan po na apektado ng malakas na ulan dulot ng habagat sa pangunguna po ng ating Mayor Noel Beatrix Luistro at nagpapasalamat po sa mga emergency responders, katuwang po yung mga kawani ng pamahalaan ng ating at mga barangay officials, mga functionaries sa pagpapadala ng tulong sa mga evacuees sa bayan ho ng Mabini, Batangas. Nanguna po ang ating Mayor Noel Beatrix Luistro at noong unang araw pa lang ho ng bagyo ay siya po ay nangasiwa agad dito po sa MDRRMO para sa kaukulang mga response at mga tulong na ipaabot sa ating mga kababayan dito po sa bayan po ng Mabini, Batangas. Ito nga po ang binabanggit rin po natin, ang San Luis, Batangas po ay nasa state of calamity at noong July 24 patuloy po ang pag-iikot na dito po sa San Luis, San Luis, Batangas ay at ito pong San Luis, Batangas ay nasa state of calamity at sa pagtaas ng kalagayan ng bayan, na kalagayan ng ating bayan hinggil sa naturang nararanasang kalamidad, ay hiniling po ng ating butihing bayan na punong bayan dyan po sa San Luis, Mayor Oscar Lito Hernandez, sa Sangguniang Bayan ang pagpasa ng resolusyon upang ilagay ang bayan sa ilalim ng state of calamity, kung saan sa pangunguna ho ng Vice Mayor Maan de Gracia kasama ang bumubuo ng Sangguniang Bayan ay kaagad tumalima sa kahilingang ito at isinagawa ang special session at inaprubahan ng resolution o SB Resolution number 1232025 declaring the municipality of San Luis under state of calamity due to the effects of southwest monsoon enhanced by Typhoon Emong and Tropical Storm Dante. Ang deklarasyong ito ay nagbibigay daan sa agarang pagkilos ng lokal na pamahalaan kabilang ang mabilisang paglalaan ng pondo at tulong sa pagpapatupad ng hakbang para sa kaligtasan at kapakanan ng mga kababayan po natin dyan sa San Luis, Batangas. Samantala, dyan po naman sa Tingloy, Batangas, state of calamity rin po ang Tingloy po, at ito daw po ang pinakamatagal ito po ang pinakamatagal sabi po ay napag-ulan na isang linggo na dahil daw sa dami ng pinsalang idinulot ng Typhoon Emong at Bagyong Dante, pati na yung pananalasa ng habagat. Imagine mo, Emong, Dante, habagat. Ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Larry Alvarez, katuwang ng Sangguniang Bayan ng Tingloy, ay nagdeklara na ng state of calamity sa Islang Bayan. Ito po ay sa ilalim ng SB Resolution number 1020 of 2025 entitled Declaring a State of Calamity in the Municipality of Tingloy due to the damages caused by effects of Dante, Typhoon Emong, and enhanced southwest monsoon. Halos 5,000 pamilya daw po ang apektado at marami ang binaha dahil hindi lamang bahay kundi pati na yung mga opisina at silid-paaralan. May natumbahan ng puno, naguhuan ng bahay, marami ang lumikas sa kanilang mga tahanan. Dalawa lamang ang biyahe ng passenger vessel
walang biyahe na po ang cargo vessel. As of yesterday po yan, no? Maraming kalsada ang nawasak at hindi madaan ng partikular sa Barangay Papaya, Barangay Makawayan, San Isidro, San Jose, Barangay 15, Barangay Santo Tomas, sa Barangay Corona at Barangay Talahib. Ito ay dahil sa lakas ng ulan at alon na hinukay na ang ilalim ng lupa at mga kalsada o kaya dahil sa mga landslide. Marami po ang mga natumbang poste ng kuryente, municipal-wide outage. So wala hong kuryente na maaari pong tumagal pa mahigit 24 hours as of yesterday. Bagamat nakaalis na po ang PAR, ang Bagyong Dante ay patuloy pa rin po ang pananalasan ng Typhoon Emong at mas pinalakas na bagat na at may binabantayan pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan po ang kalagayan po dyan sa gawi po ng Tingloy, Batangas. Samantala, dyan po naman sa bahagi po ng San Pascual, patuloy rin po ang pamimigay ng tulong ng ating serbisyong Bitrix at noong July 24 kahapon, patuloy rin po ang pag-iikot ng Mayor Rowena Conti sa mga flood-prone area. Paraan ito ng alkalde upang hikayatin ng mga residente na lumikas pansamantala. Alinsunod na rin sa kanyang Executive Order number 10-2025 na inilabas kahapon. Sa kasalukuyan, may 3 bukas na evacuation center na po ang bayan ng San Pascual, Barangay Laurel Evacuation Center, San Pascual Central School at Barangay San Antonio Evacuation Center. Patuloy naman ay sinasagawang pagbibigay ng serbisyo ng MSWDO at MDRRMO San Pascual upang matiyak ang maayos na kalagayan ng mga taga San Pascual, Batangas. Nandiyan rin po ang ating Congressman Attorney Jervil Jinky Bitrix Listro para sa pamimigay po ng tulong sa ating mga kabayan dyan po sa San Pascual, Batangas. Alright, tuloy-tuloy po tayo sa ating paghahatid ng mga impormasyon at updates po tayo ng mga kalagayan po sa sitwasyon ng ating lugar dito sa 2nd District of Batangas. At nakakatawa naman ang aktibo rin ang ating mga Bitrix Youth Movement katulong ng ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Bitrix Listro sa paghahatid ng mga tulong sa ating mga kababayan dito po sa 2nd District of Batangas. Alright, kapiling na natin ang ating kalargang si Koy Polo Talara para sa tuloy-tuloy na balitan. Largang umaga sa iyo, kalargang Koy. Yes, at largang umaga sa iyo, kalargang Ron, at largang umaga sa ating mga kababayan dito sa ikalawang distrito ng Batangas. At kahit inulan at binagyo o binaha tayo, ay patuloy pa rin ang ating pagsiservisyo. At ang ating congresswoman naman ay patuloy pa rin. Walang patid na pagsiservisyo rin at pagbisita, pag-iikot sa ating mga kababayan. Rain or shine, will still there, At sabi nga nandito pa rin ang Larga Batangas 2nd District at patuloy pa rin sa pangako na paglilingkod sa ikalawang distrito ng Batangas. At kalargang Ron, good morning muna sa mga kababayan natin, sa mga tagapakinig at ganun din sa mga nanonood sa social media at sa ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Bitrix Listro at sa ating Mayor ng Bayan ng Mabini, Mayor Noel Bitrix Listro, mga staff, rain or shine, nandyan at patuloy na naglilingkod sa ating mga kababayan at syempre yung ating mga supporters ng Larga Batangas 2nd District. Magandang umaga, mabuhay po kayo. God bless. Humupa ang ulan at tumila ang ulan kalargang Ron at sana magtuloy-tuloy na ito upang tayo naman ay makagalaw na ng tuloy-tuloy sa ating mga gawain pang-araw-araw at hanap buhay at ika nga at yung ating mga kababayan din sana palagi po kayong ligtas at alam mo naman kapag tuwing umuulan, lalo na yung mga nasa coastal areas, sa mga flood prone areas, sa mga malalapit sa mga dalisdis ng bundok, talaga namang alam mo, ang kanilang pakiramdam talagang hindi sila mapakali. Oo nga,
Ay ang dahil yung may mga sitwasyon. mga gumuho mga lupa, no, at may mga dike mga nasira, no? Matindi itong ano, no, matindi itong kasi Mga daan. habagat Oo, ay combination kasi ito ng habagat, bagyo, kalargang ko yan, no, at ay ilang bagyo ba, Krising, pumasok yung Dante, ngayon naman si Emong naman ang inaasahan po nating papasok naman dito po sa ating bansa, ano, kaya mamaya mayroon tayong pag-asa report para malaman po natin ang kalagayan ng ating sitwasyon ng ating panahon. Kamusta ba diyan sa Monitoring. iyong lugar? Actually, mga dito Kalargang Ron, sa aking kinalalagyan sumikat ang haring Yun nga, araw kahit paano, no, makulimlim pero medyo sumisikat ang haring araw. Kaya sana magtuloy-tuloy na ito, no, dahil tayo marami rin tayo mga gawain sa pang-araw-araw, ano. At kung hindi man tayo nakikita dito sa ating radio program bilang isang mamamahayag, busy ang ating utak, no? Busy rin tayo sa pag-monitor sa iba't ibang dako sa mga lugar upang maghatid ng mga impormasyon. At siyempre yung ating mga personal ding gawain, alam mo naman, kailangan tayo magpatuloy, no? At sabi nga hindi tayo dapat mahadlangan ng kung anumang kalamidad, no? At bilang mamamahayag, patuloy tayong maglilingkod at magbibigay ng impormasyon. At same, no? Sa parehas din sa mga lingkod bayan, sa mga public servant. Dahil ang media ay serbisyo publiko rin po yan, no? Sa larangan ng pagbibigay ng impormasyon, Kalargang Ron. Iyon. At sa ating monitoring, Kalargang ko, may mga dalawa ang nasa state of calamity dito sa ating distrito. Ang nauna na yung San Luis, ano, Batangas. At may mga daan, mga hindi passable areas diyan sa San Luis sa ata, no, Kalargang Koy, ano, at maging diyan ho sa Tingloy, Batangas, Kalargang Koy, papakita ko sa iyo yung video, ano. Yan, matindi yung mga sa barangay 13 at 14 yan, Kalargang Ron. Ayan ay naiulat ko rin, ano, sa National Radio. Sa DZME tsaka sa Radyo Veritas, ano, yung sinapit ng Tingloy, Batangas, ano, kung saan umapaw ang tubig sa baha. Diyan kasi ay open area kasi, ano, ang nararanasan kasi ng Tingloy every time na mga ganito mga calamity, ano, mga typhoon, ano, ay yung habagat, Kalargang ko, ano, sapagkat open area nga po sila diyan. Pag sinabi mong habagat, Kalargang Koy, ibig sabihin ay malakas ang mga pag-ulan, may kasamang hangin, ano. Ayun, buti na lang hindi masyadong malakas ang hangin, ano. Ang problema, itong continuous rainfall at mataas na amount of rainfall, ano. Sabi nga ng Pag-asa ay yung ibinuhos na ulan sa isang araw katumbas ng isang buwan. Imagine mo, ano? Kung magpapatuloy, isang linggo na tayo, ano? Kaya hindi maiiwasan na meron mga ganito mga mga pangyayari, ano? At madalas hindi nakakayanan rin ng mga ilog po natin, ano? Kaya mahalaga siguro talaga rin yung pagpapalalim ng mga ilog po natin, no? Kaya minsan misinterpret yun ng mga tao, no? Bakit daw hinuhukay? Dinidredging yung mga ilog, ano? Katulad sa iba naman yung dagat. Sa bayan ng Lubo, ano? Ayan po, kasi kaya hinuhukay, dinidredging at pinalalalim, hindi para ikwari, no? Kasi ibang misinterpretation minsan ng tao, eh. Kaya po yan na ginagawa upang mapalalim at mapabuti yung ating mga ilog. Dahil nga pagdating ng mga ganitong bagyo, mga kalamidad, ay kailangan magamit natin, ano, yung mga ilog natin ay maging magsilbing daluyan ng mga tubig, no, na nanggagaling sa mga bundok, sa matataas na bahagi, pabagsak doon sa kapatagan at wag umabot doon sa kung saan maraming kabahayan, ano, dapat yung ilog na yan dapat na i-direct yung tubig papuntang dagat, palabas ng dagat.
kumbaga nagsisilbing spillway yan. Ano? Yun. Pero yung iba, Di ba minsan meron tayong spillway minsan dyan? nami-misinterpret nila yan. No? Marami, dati talagang marami tutol. Bakit daw yung ilog pinalalalim, hinuhukay, no? Hindi ho kinakuhari yan. Dinedredging ho ang tawag dyan. Ginagawa po ng ating mga lokal na pamahalaan yung makakatulong po sa atin, no? Kung ano yung pagdating ng araw na katulad nito, dapat aktibo yung ating mga ilog, no? Yan po ang kanilang misyon diyan. Diyan ba sa Lubok, Kalargang, may spillway ba diyan? Parang ayan, yung mga ilog, di ba daluyan yan ng ng tubig yan. Yun. At Speaking of spillway, Kalargang ko, may pinapanood ako kahapon si Architect Palafox, ano? Oo. Ay matagal na pala niyang matagal na niyang sinasuggest diyan sa Metro Manila naman na magkaroon ng spillway. Kasi nga ito yung malaking tulong, nabanggit mo yung spillway, malaking tulong para maibsan yung mga pagbabaha dito sa ating lugar, sa mga lugar, especially sa Metro Manila. Pero nabanggit mo, meron diyan sa Lubo, imagine mo maaga pa lang ay meron na hong paghahanda sa mga posible nga pong mga mangyayaring mga pagbaha kasi hindi mo maiwasan kahit saan lugar ata anywhere totoo yan at halos ang buong Metro Manila talagang naging dagat talagang kung meron mang mga lugar na hindi binaha mangilan-ngilan pero halos pangkalahatan ng Metro Manila, even na City of Manila nag-state of calamity, nagdeklara ng state of calamity dahil nga sa mga lalim ng tubig baha, Kalargang ron. At yun, maraming sinisilip nga kumbaga sa sinisilip diyan sa Metro Manila kung ano na yung nangyari do sa mga programa at proyekto na pang kontra doon sa mga ganyang malalalim na baha buti na lamang dito sa atin sa 2nd District hindi gaanong naging problema yan dahil ang sabi ko nga tinalakay namin kanina sa national broadcast dito sa amin sa 2nd District of Batangas, quality yung mga proyekto maliban na lang doon sa hindi pa naaabot ng proyekto. Pero doon sa mga ginawang proyekto at programa ng ating congresswoman at ng ating Mayor Noel Beatrix Luistro, tinitiyak naman at sinisiguro lahat ng pagawaing bayan at mga napunduhan na proyekto maayos, no? Hindi katulad sa Metro Manila talagang kitang-kita, no? Na talagang bumaha. Bahala sila, magpaliwanag sila ron. Lugar nila yun. Diba? Dito sa 2nd District, maayos sa atin sa Batangas. Ang punto dito, Kalargang ko, dahil nga po, iba na ang sitwasyon ng atin nung kalagayan ng mga sa sitwasyon ng mga pagbaha o ng kalamidad po natin, talagang tutukan na rin ng mga local government units po natin etong mga flood control project na dapat ay aayos Kalargang ko kasi nga in preparation hindi mo alam yung magiging sitwasyon in the near future, diba? Isa sa mga siguro maging priority ito ng mga local government units kasi nga po yung dati-rati na inaakala po natin dito aabutin ng tubig. Pero imagine mo kung yung pag-ulan, Kalargang ko na sinasabi nila ay katumbas ng isang buwan, kung isang linggo yan at isang buwan yung katumbas, gaanong amount of rainfall ang atin nung mararanasan nun, di ba? Yun ang problema, Kalargang ron. Halos yung ibinuhos nung bagyo mahigit sa isang buwang tubig ulan yan Kalargang ron Ilan kayang amount yun? Yung iba ang pinangangambahan baka di umano ito ay isang Fujiwara effect, no? Yung Fujiwara effect kasi yung tuloy-tuloy na pag-ulan yung siyam-siyam
sa atin sa Tagalog, no, na Pag-ulan. tuloy-tuloy na pag-ulan na 9 days, no, na pag-ulan at tutuloy pa uli ng 9 days, no. At wala nga puknat na buhos ng pag-ulan. At Hindi, ano? hopefully ito, no, ay medyo nagsisimula na namang kumulimlim at natakpan na uli yung haring araw dito sa aking kinalalagyan. Wag naman sanang bumuhos ng malakas na ulan uli katulad ng mga nagdaang araw, Kalargang Ron. Yun, dito sa nararanasan nating kalamidad ito, Kalargang Koy, may maraming mga elemento na dapat tayong siguro ay bigyang pansin, ano. Kasama rin dito yung mga deklarasyon ng klase, Kalargang Koy. I think ngayon ay nasa DILG na ang decision, ano? Yung sistema. Oo. Yung sistema. Oo. Para, dapat naman talaga, dapat may isang sistema lang na susundin na lang ng mga nasa baba, no? At dapat mabilis ang pagdedesisyon pagdating sa kasi sa pagsuspinde ng klase. At ang dapat lagi nga natin inuulit-ulit, pagbasihan natin yung scientific method, no? Huwag yung pakiramdam. No, kasi marami sa Metro Manila. Sa Metro Manila naman lagi nagkakaroon ng problema Kalargang Ron doon sa doon sa Metro Manila kasi doon talagang ang isinusuong ng mga estudyante ron talagang tubig baha, no? Lumulusong ng literal yung mga estudyante ron sa tubig baha, no? Makikita natin, ako laking Maynila ako, alam ko 'yan, simula't simula noon Talagang kapag bumuhos ang malakas na ulan. Ka ba? Batang Tondo? Ayan. Yung aking grandfather, no? Yung aking lolo doon, taga doon. Pero ako kasi nung napangasawa niya na yung aking lola, nag-migrate sila doon sa may Santa Ana, Manila. Parte ng San Andres Bukid. Pero yung aking lolo, yung tatay ng tatay ko taga Tondo, taga Bangkosay. Kababayan pala si Mike Enriquez. Ayan. Yun. Kaya minsan sabi parang mayabang magsalita, hindi ganun lang talaga pag iba kasi pag namin misinterpret mo, no? Normal 'yon ng isang kapag yung sa kung saan ka lumaking lugar normal, pero hindi ibig sabihin kaya ganun ka way ka magsalita mayabang ka. Hindi kasi katulad bakit dito sa naman, atin, oo, di ba? Kalalakas mo magsasalita parang galit. Oo, di ba? Hindi naman natin pwede sabing galit lagi yan, no? Hindi yung minsan yung papatayin ka na malambing pa di ba? Yung Ilonggo naman 'yon. Ilonggo naman 'yon. Kaya minsan depende sa ating kultura kung saan tayo lumaking lugar, di ba? Hindi ibig sabihin kapag ang tao straight prangka mayabang, no? Kumbaga sa confident lang, kumbaga confident kung paano magsalita, no? At hindi ibig sabihin malakas ang dating. Oo, yun. Normal, kumbaga normal 'yon sa kanyang kinalakihan, ano. Pero siyempre adjust lang naman yan doon sa lugar mo, Santa Ana, parang binabahang area rin 'yun, ano? Oo, doon kanila, lalo doon sa malapit sa Santa Ana, Manila. Dito na lang sa parte ko doon sa kanila Sir Mike Enriquez. Medyo bahain din lugar 'yun. Doon parte kanila sa Cesar Montano, diyan sa may Santa Ana Church. Nakapunta tayo dyan bahain yan bahain doon parte. Ang problema diyan sa Metro Manila, Kalargang Koy, marami yung kanilahong mga daluyan ng tubig ang daming basura. Siguro isa sa mga rin yun, dapat maging disiplina. And bottom line of it, discipline rin lang naman talaga Kalargang Koy. Di ba? Imagine mo kung itapon mo. Sabi nga, wag nating isisi lahat sa gobyerno kung ano nararanasan nating dilubyo o nagiging outcome yung iba kasi turo ng turo acts of nature. No? Tayo, maging parte tayo ng pagbabago. Yun nga ang sinasabi, wag mong laging iasa yung buhay mo sa gobyerno, di ba? Komento ng komento. Maging parte tayo ng pagbabago, wag tayong sisi ng sisi kung kani-kanino. Di ba? Oo, at silipin natin, punahin natin yung mga nakaupo ayon sa kanilang ginagawa, ayon sa kanilang performance bilang public servant. Pero the rest ng buhay mo,
ng buhay ng Yun ating ang- mga individual ay pananagutan natin yan. Responsibilidad natin yan. Yun ang Kalargang Ron. yung madalas na mga pagkakamali kalargan ko ibig sabihin lahat ay iniasa na sa gobyerno, di ka? Oo. Aba Ayan, di ba? Galaw naman. Sarili mo Galaw-galaw, di ba? Sarili Di ba? mo ng buhay na may ayusin, di ka? O may mga may tayo na mabasa palaging araw-araw halos komento eh. Oo. Sinisi na ng sinisi ang gobyerno. Ano ba yan? Kumbaga sa tama naman 'yon, no? Punahin natin ang mga nakaupo sa gobyerno. Punahin natin ayon sa kanilang ginagawa, ayon sa kanilang pagsisilbi sa bayan, no? Pero kung nagsisilbi na sa bayan, ginagawa na lahat ng paraan, May komento pa di rin. ba? May komento pa rin. Ikaw na may problema doon. Hindi na yung politiko, Oo no? nga. Wala kang kumbaga sa wala ka ng kakontentuhan, no? Ano pa ba gusto mo? Buhayin ka, bilihan ka ng bahay, tsaka sasakyan, di ba? Magsumikap ka, Ayun. di ba? Hindi Parang Janine Marcia yan. Oo, hindi na 'yun akma sa serbisyo ng isang namumuno. Ang ginagawa ng namumuno, tulungan tayo sa abot ng kanilang makakaya ayon sa pondo ng gobyerno, di ba? Ayon din sa mga programa at proyekto ng gobyerno para sa tao. Kaya the rest ng buhay mo, ikaw ang may pananagutan, di ba? Yun. Nandiyan lang naman yung gobyerno para hindi ibig sabihin lahat ng iaasa mo nun sa gobyerno, di ba? Of course, tama yan. Gumagawa ng parte naman talaga ang gobyerno. Pwede natin punayin pa mga pagkakamali ng gobyerno. Pero yung lahat ng buong buhay mo, dahil ang naging dahilan ay gobyerno, ay mali naman yun. Ay, hindi. Malabo yun. Hindi na kasalanan ng gobyerno yung kung tamad ka. Kung wala kang diskarte sa buhay, di ba? Oo nga. Sabi nga hindi ka man palaging nagbabanat ng buto pero kailangan ng utak mo madiskarte. Work smart, no? Para mabuhay ka. Di ba? Huwag mong sisihin ng gobyerno. Hindi kabuuan ng iyong buhay iaasa mo sa gobyerno. Doon lang tayo sa mga proyekto at programang para sa tao. Di ba? Yun. Siguro ngayon sabi ko nga dapat tutukan talaga ng mga lokal na pamahalaan itong problema natin sa kinakaharap nating problema ng mga pagbaha. Billion na ang as of yesterday parang 4 billion na yung damage kalargan ko Imagine po hindi pa ito totally bagyo yung nararanasan natin habagat pa lang yung ibang naranasan pero ang damage sa properties sa agriculture ay umabot na sa 4 na billion ata kalargang Koy at hanggang sa kasalukuyan yan nagpapatuloy pa rin po ang sama ng panahon dito sa ating bansa. Okay. Ayun. Totoo yan, kalargang Ron. At bago yan, bumati muna tayo. Sige. Binabati natin ang largang morning. Si Ate Max Abanilla. Oy, sa Air1 pala medyo delay lang po tayo kung hindi nyo kami naririnig sa Air1. May problema yata yung kanilang internet. At delayed broadcast tayo doon na kalargang Ron. Sige, okay lang. At live tayo ngayon dito sa social media at mamaya maririnig tayo sa 91.9 R1 FM at pansamantala yung kanilang internet dyan, communication may technical problem kaya hindi tayo naririnig muna dyan pero maririnig tayo, delayed nga lang at inaayos na natin yan at pinapollow up naman natin yan. At ito, batiin na muna natin si Ate Max Abanilla. Largang morning, makulimlim na umaga po Kuya Koy. Tama po kayo sumikat pansamantala yung haring araw ngayon nawala na naman, nagtago na naman. At kay Kuya Mario Luistro, Ate Welda Abanilla, good morning po sa inyo at syempre binabati rin natin cambio tayo dito sa mga nakatutok dito sa Facebook page ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro kalargang Ron
At batiin natin sila, no? Ito, sandali lang at habang binubuksan ko itong ayun, ito na, nabuksan na natin itong Facebook page at si Ate Leonila Santos. Ingat po kayo lahat diyan, ang kanyang sabi Mauricia Pagkaliwagan, yan, mahal kong Mayora. At talagang maaasahan sa mga taong nangangailangan. Larga Team Beatrix ang kanyang bate, no, kay Mauricia Pagkaliwagan. Kay Babaza Ziana, salamat po sa Diyos, God bless. Larga, yan. Kay Ronry, yan, si Rona, Larga Batangas, 2nd District. Mag-ingat po tayong lahat. Ligaya Oliva, yon, good morning. At Larga Beatrix 2nd District Congresswoman, Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro, Christine Magsino Briones, yan, ingat po tayong lahat. Melinda Maderaso, good morning. At kay Ate Joy, kay Spanish Eye ng SAP, no, ng Special Ameliorations Program, dyan po sa Barangay San Francisco. At good morning, largang umaga po, no, largang morning sa mga kalarga natin dyan sa SAP unit, ano. At kay Ate, eto, kay dating Barangay Chairwoman Angelita Corrales, largang morning, good morning sa lahat mga kalarga sa buong 2nd distrito ng Batangas. Kaya Kuya Marvin L. Estrella, good morning Kuya Marvin. At yan, at kay Julius Culyado, update lang po kung ano ang sitwasyon sa Manghinaw proper Bawan. Ano nga bang sitwasyon diyan? Ayan, at itanong natin kay Kuya Reynald Del Mundo sa mga taga HQ, no, kung ano na ang update diyan sa Manghinaw proper Bawan, ano, kung ano bang situation, baha, no? Siguro naman po hindi naman po hanggang dibdib ang baha diyan. Ano? Yun, siguro naman po subsided na rin po ang baha dyan dahil tumila na ang ulan Elena Martin, yan, good morning po kay Ann Helera. Yan, at ayan, at kay Sir Ed Sarto, yan, at good morning, at ayan, sige, at ayan, mamaya sasagutin ko yung chat ng aking station manager sa DZME. Ayan, at mamaya Sir Ed, tawagan po kita mamaya, ano, at nagpo-program lang po tayo dito sa ating lalawigan. Ayan, ayan, at siyempre binabati rin natin kalargang Ron yung mga yung mga nabiktima ng ng malakas na ulan, ng bagyo. Yung mga nasa evacuation center, hopefully, no, makabangon at makabawi po uli agad kayo at makauwi na ng inyong mga bahay, ano. Sana naman ligtas kayo at mamaya ay siyempre makikikumusta pa rin tayo sa mga staff natin kung ano na ang nangyari diyan doon sa mga mga in-evacuees, no, yung mga natulungan ng ating Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro, ano. At eto si Karina P. Ayan, Kuya Koy, pa-shout out po sa Lubo. Ayan, good morning mga taga Lubo kay Karina, no? Karina, kamusta kayo diyan? Mga staff natin, kamusta kayo diyan? Stay safe, At stay safe always, At syempre tulungan natin yung ating mga kababayan diyan sa bayan ng Lubo. At kung ano man ang kanilang mga hinihinging tulong na ayon sa programa at proyekto ng ating Congresswoman, please i-entertain po ninyo sila, no, upang sila po ay matulungan ng ating opisina ng Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro. At mga staff ng Lubo, alam naman natin na lahat din yan, ano, nakatutok lagi sa paglilingkod. At kaya tayo pinagmamalaki rin natin yung mga staff ng Lubo, no. Yan, sa pangunguna ng ating mga LGUs, no. Naka-tie up kasi yan sa local government units ng Lubo, kaya Mayor Jeronimo Imong Alfiler at kaya Vice Mayor Lito Hernandez Abiera. Yan, mga kaibigan natin, ano. Yan, at yes, kalargang Ron. Nasa screen kalargang ko yung ginagawang pag-iikot ng Mayor ng Lubo. Medyo mataas nga. Talaga namang hands-on, no? Gentle giant kasi yan si Mayor Imong, no? Tsaka seasoned public servant yan, kaya hindi na bago sa kanya yung ganyang sitwasyon. Kaya
alam natin ano na magiging mabuting mayor ng bayan ng Lubuyan si Mayor Imong at alam naman natin ano at hindi walang halong ano yung kanyang ano ba tawag doon? Walang halong yabang, no? Walang halong pagka brusko or walang halong pagmamalaki yung kanyang ano, yung kanyang ugali, no, bilang isang public servant kaya in good hands. Oo. In good hands ang bayan ng Lubo, Kalargang Ron. Yun. Sa panunungkulan ni Mayor Jeronimo Alpiler at ni Vice Mayor Lito Hernandez Abiera, Kalargang Ron. At samantala ito kay Kenneth Kuasay Kagimbal, yan, largang umaga. Kay Aki Diekra, 1972 nangyari din dati sa Luzon ang malaking pagbaha lalo na sa Metro Manila. Yun. At Kuya Reynald Del Mundo, largang umaga. Good morning, good morning, good morning. At ayan, at kamusta na mga staff ng Bawan? Good morning. At kamusta na yung ating mga tinutulungan ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro? At patuloy itong Kalargang Ron, minomonitor ano. At hindi po titigil at hindi hihinto. Kung ang ulan humihinto, pero ang serbisyo publiko ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro tuloy-tuloy. At yan po ano. Kaya Linda Abreu Lirio, good morning mga Kalarga. Manalo Kiel Abel, Rita Ailagad Pada, good morning. Largang umaga. El Panganiban, RB Orense, yan, good morning. Jasmine Reyes, Ann Maderaso, Rita Pada, Emma Aguilar, Baby Villalobos, Well Abanilla, Arnel Arcabs Cabral, Raymond Bonggaling, yan, at Jenny Ilagan. Ayan, at sino pa? Etong mga ayan, meron tayo. We have 100 live viewers no, and likers ano, nakatutok dito. Madami sila, naka-like at naka-comment din ano. Etong si Melanie Husi, yan, at Eliseo Sali, Reynante Sanchez, largang umaga po. Janes Ite Manalo, Avelina Hernandez, ano? Zoe ano pa to? Barrias. Yan, Eos Zairab Zoe Barrias ito. Girly Corrales, Tinjoy Aringo, Jasmine Reyes, Michael Angelo Bernabe Reyes, Dodong Mendoza, Karen Orense, Edna Kaibunggaling, Christine Magsino Briones, Rose Manalo, Bridget Ann, at Jam Luis, Hani Amuhila, May Guico, Sally Magadia, kay Telma, kay Rose May Di Chavez, Rita Ailagad, at Cecil Asi, Iskati Abanilla Castillo, Raymond Bonggaling, si Job Cleope, Dinden Pones, Ana Francesca Salcedo, si Clarice Ramirez, Ananya Juliado Costuna, yan, si Karina P. Yan, naka-heart si Karina. Yan, nabati natin kanina, na shout out na nakita kanina, Karina. Ayan, at Guillermo Ilagan, Geraldine Rotone, ayan, good morning. Ann Ilaw, good morning. At Sharon Hernandez, Jeffrey Humilde, Julius Collado, yan, nabati natin kanina. Marvin Diquiros, at Vicky Balonzo Asugi Marivic, sino pa? Dave Campbell, ayos ang pangalan nito, foreigner, no? O foreigner, no? Yan, si Dave Campbell. Oy, Amerikano nga ito. No, ayan, sana hindi troll. No? Hopefully, you're not a troll. Ano? Good to see you. At it's our pleasure na kasama kami dito. It's our pleasure. You're here. Marami talaga nanonood Kalargang ko. Maraming, even outside of Batangas, naka-monitor dito sa programa. Yan, si Patpat naka-monitor, Share Patpat, yan Adaw Priscilla, yan, Edwin De La Cruz, si Ate Ligaya Oliva, Joseph Regalado, Wilson Ansay, Jenny Ilagan, Sonia Agulo, at Pablo Ramos Villanueva, Luna Banila, Missiel Pasha, Abu Manalo Kiel, Helen Ramos, Tel Junio, Adora Di Matulak, Ezi Manalo, si Ziana Babasa, Anyano Rosales, Lynn Manalo,
Rachel Portugal, Emma Aguilar, si Mary Rose, si Dive Sintik Karandang, Kate Bakal, Dennis Balita, ayan, at sino pa? Ruel Atienza, shout out kay Ruel Atienza, ayan, madalas ito nakapollow sa atin to, laging nakatutok. Shirley Andes, Mauricia Pagkaliwagan, Bilog Castillo, Isaac Sawali, Bea Toledo, Edwin Barion, Frederick, si Dudes Culyado. Ayan, at hindi pa Dennis Culyado ito. Ayan, Dudes Culyado. Ayan, ibang tao pala ito. Kamag-anak siguro ni Konsehal Dennis Culyado ito. At si Dodong Onat, Amor Oatul, Zayrit Chug, balibaliktad, Amor Gutierrez, yan, Maricara Katibog Reño, MB Karandang, Lani Basit Di Torres, Alvin Grantosa, Maura Basit, Elena Martin, Janly J. Baggy, June Valencia. Yan. Good morning sa inyo. Mga kalarga, good morning. At hopefully, kung meron man tayong nagpasan, babawi tayo sa isang araw. No, kalargang Ron. Yan. Okay. Bago tayo dumako sa atin balitaan, kalargang Koy, bigay ko lang muna yung lagay ng panahon. Napakahalaga po ito sa atinong monitoring ng atinong situation, ng atinong panahon. Pag-asa, come in please. Ito pong weather update ng tropical cyclone pala to. Tropical cyclone Typhoon Imong, southwest monsoon as of 5 a.m. July 25. Magandang umaga, Pilipinas. Narito po ang latest sa lagay ng ating panahon. At update muna dito kay Bagyong Emong. Huling nakita yan sa karagatan ng Bangar, La Union, Pangasinan, o Bangar, La Union. At taglay nito ang lakas ng hangin umaabot po sa 120 km per hour near the center at pagbugsong umaabot po sa 165 km per hour. Ngayon ay kumikilos ito sa direksyong Pahilagang Silangan sa bilis po na 20 km per hour. At inaasahan natin, base po sa ating forecast, ngayong umaga ay magla-landfall ito muli dito po sa Ilocos Sur at La Union. So matinding paghahanda ang ating inabiso sa ating mga kababayan. And upon making landfall, bahagya pong hihina itong bagyo. At nakikita po natin, afterwards ay tatahakin nito ang mountainous terrain ng Northern Luzon at eventually ay lalabas ng ating landmass. Pero by this time, posible pa rin ito makaapekto dito sa extreme Northern Luzon at maghahatak pa rin nga ho ng habagat sa araw na ito at even bukas o sa araw ng bukas. Samantala, ito pong ibang bagyo ay nasa labas o nasa paligid po ng ating area of responsibility. Tatalakayin po natin maya-maya lamang. So, maliban dito sa mga bagyo, ay meron ding southwest monsoon na nakakaapekto sa malaking bahagi pa ng bansa, yung Luzon at western section ng Visayas. So, based po sa latest track na ipinalabas po ng Pag-asa, in the next 24 hours, nakikita po natin na sa loob pa rin yan ng ating area of responsibility sa layong 370 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. So, posible by that time ay may signal pa rin tayo sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. So, that's tomorrow po. And on 48 hours, bukas, or on July 27 or Sunday, posible po na nasa labas na po ito ng ating area of responsibility as low pressure area. So makikita nga po natin hanggang bukas, posibleng nasa loob pa po ito ng ating area of responsibility, itong si Bagyong Emong, at yung habagat continuous pa rin ang pagdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kaugnay dyan, signal number 4 pa rin ang nakataas ngayon sa southwestern portion ng Ilocos Sur, partikular ho sa mga municipality ng Santa Lucia, Santa Cruz, Tagudin, Alilem at Sugpon, maging sa Suyo at sa northern and central portions ng La Union. Signal number 3 naman ho sa southern portion ng Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of La Union, western portion ng Apayao, western portion ng Kalinga, sa Abra, western portion ng Mountain Province, sa western portion ng Benguet at northern portion ng Pangasinan. Habang signal number 2 naman sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Norte, rest of Pangasinan, northern portion of Zambales, rest of Apayao, rest of Kalinga, na rest of Mountain Province, rest of Benguet, Ifugao, Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands, northern and western portions ng Isabela, na northwestern portion ng Quirino, at western and central portions ng Nueva Vizcaya, northwestern portion ng Nueva Ecija at northern portion ng Tarlac.
Signal number 1 naman ho sa natitirang bahagi ng Isabela, sa Quirino, natitirang bahagi ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, northern and central portions ng Aurora, the rest of Nueva Ecija, the rest of Tarlac, the western and central portions ng Pampanga, the northern portion of Bataan, at natitirang bahagi pa ho ng Zambales. So kung mapapansin po natin, buong Northern Luzon at halos buong Central Luzon din nakataas ang signal natin dahil sila po ang directly affected nitong bagyo. Maliban pa sa habagat ay talagang naapektuhan sila ng bagyo yung matinding hangin tsaka yung mga matinding pag-ulan dahil nga po kay Bagyong Emong at yung na-enhance pang southwest monsoon o habagat. Kaya't ating pong abiso sa ating mga kababayan doon, matinding pag-iingat din po ang ating advice at paalala. Continue po na mag-ingat tayo dahil ngayon ay crucial at critical pa po ang kondisyon sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. Samantala, in-effect pa rin ng weather advisory sa malaking bahagi ng bansa. So, ibig sabihin, posible pa rin ang more than 200 millimeters of rainfall dito sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, at maging dito sa Occidental Mindoro. So, widespread o malawakang pagbaha ang pwedeng maranasan dahil sa mga ulang dala nito. Samantala, 100 to 200 millimeters of rainfall naman dito sa Apayao, Cagayan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, maging dito ho sa Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan, Cavite, Laguna at maging sa Batangas. Yellow naman o kaya naman ay 50 to 100 millimeters of rainfall ang pwedeng maranasan o ma-receive ho dito sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Antique, Palawan, Laguna, Metro Manila, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela at maging dito po sa hanggang Isabela po yung ating yellow warning, ibig sabihin 50 to 100 millimeters of rainfall within the next 24 hours. So again, nariyan pa rin ang mga banta ng pagbaha sa mga nabagit nating lugar dahil sa patuloy na pag-ulan na dulot nga po ni Bagyong Emong at ng southwest monsoon. By tomorrow, ay posible pa rin ang 100 to 200 millimeters of rainfall sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman dito sa Cagayan dahil pa rin sa Bagyong Emong at sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas at Oriental Mindoro maging sa Palawan. So ito naman dahil po ito sa habagat o southwest monsoon. On the third day or by Sunday ay nakikita natin maulan pa rin, although significantly reduced na pag-ulan na ito, pero may mga 50 to 100 millimeters of rainfall pa rin na pwedeng maranasan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro on the third day. Samantala, ito naman ang mga lugar na pwede makaranas ng pagbugso ng hangin na outside po sa signal o ibig sabihin, hindi na po siya kasama sa diametro ng bagyo, pero dahil may habagat tayo o southwest monsoon, ay posible pa rin ang pagbugso ng hangin. Dito po yan sa Central Luzon, sa Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands at Davao Oriental. By tomorrow naman ay sa Ilocos Region, dito sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, sa Visayas, at dito po sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental at Lanao del Norte. By Sunday naman ay Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, at Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Bicol Region, Mimaropa, at maging doon po sa Visayas. Samantala, ngayon ay may storm surge warning pa rin tayo as of 2 a.m. kanina at na-post na rin po natin yan sa ating official Facebook page na posible ang 2 to 3 meters of wave o yung taas ng alon. Dito nga po sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan dahil pa rin yan sa bagyong si Emong. Samantala, 1 to 2 meters naman ang pwedeng maranasan dito po sa Zambales, Batanes, Cagayan, Isabela at yan nga po ilang bahagi dito sa Zambales. Kaya iba yung pag-ingat ng ating mga kababayan, ang ating abiso hanggat maaari hindi po pwede or stay away from coastal areas at yung any maritime activities ay cancel muna dahil napakadelikado po ng kondisyon ngayon. Samantala may gale warning din tayo, so very rough or rough to very high
Seas ang inaasahan natin sa western coast of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at sa Zambales, habang rough to very rough naman sa Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, northern coast of Ilocos Norte, maging dito sa Bataan, northwestern coast ng Occidental Mindoro. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. So again, tatalakayin muna natin itong, balikan lamang po natin ito. Yan, karagyan ko, yan ang latest update dyan po sa weather system po natin ng Pag-asa. Karagyan ko. At Yes, yun, pinapayuhan nga yung mga nasa baybaying dagat na umiwas po muna, no, at yung pangingisda rin, ano, ay hindi inaalaw sapagkat iba ho ang sitwasyon ng atin hong mga karagatan. Kompletong report ng Pag-asa. At, iba yung pag-iingat, Kalargang Ron. At nung nakaraang araw merong Sumadsad. tumaob. Sige nga. Lumubog na fishing vessel diyan sa Lian, Batangas. Buti na lamang at 11 crew nun ay nakaligtas, Kalargang Ron, diyan sa parte ng Lian, Batangas. At doon naman sa parte ng Kalakak, merong Sumadsad. 3 barge, no, na sumadsad dahil naman din sa lakas ng ulan, no, at hangin, Kalargang Ron. Ayun. Kaya ingat-ingat po, lalo na yung mga maglalayag, no, yung mga mangingisda natin. Please po, no, wag po, sabi nga natin, yung wag po yung pakiramdam ang ating susundin, no, o yung mahirap ating yan. obserbasyon lang. Mag-monitor po kayo, no, ng weather report, yung taya ng panahon. Makinig po kayo sa ating mga kinauukulan, no, sa ating mga otoridad. Huwag nyo pong isugal yung inyong buhay. Kita mo nung kahapon lamang natagpuan na rin yung bangkay ng isang mangingisda, no, diyan naman sa bayan ng I think Nasugbu. Nawala nung July 22, July 24 nung natagpuan, ano. Ayun din, bakit po kasi kailangan pang sumugal at mangisda, no, sa lakas ng bagyo, Alon, no? alon. At alon, di ba? Ayun, natagpuan pero wala nang buhay, Kalargang Ron. Yan, mag-ingat po tayo. Ingat po palagi. Yun, yan po ang atin ng weather advisory hatid sa atin ng Pag-asa. Samantala, dumako na tayo sa atin ng mga balita. May mga nakaprepare ka ng mga balita dyan, Kalargang Koy? Yes, oo, Kalargang Ron. Lalo na yung ginawang pag-iikot din ni Governor Vilma Santos Recto, ano, at talaga naman na talagang kahit si Governor Vilma Santos Recto hindi rin nagpaawat sa kanyang serbisyo publiko, no, at talagang naging naging busy, no. Naging busy ang ating Governor Vilma Santos Recto. At ito nga yung kanyang ginawa kahapon, ano, at patuloy nga yung ito yan, ito Kalargang Ron, ito. Hanapin ko muna yung aking balita. Ibang balita yung nabasa ko, ito. Ayan, yun, sa kabila ng malakas na pag-ulan kahapon, ano, at ipinagpatuloy ni Batangas Governor Vilma Santos Recto yung ginawa niyang pagbisita at pag-iikot, no, especially sa unang distrito ng Batangas kung saan ay parang doon yata napuruhan halos, no, ng tindi ng malakas na ulan. May yung mga bayan doon sa lugar dyan, first district. Yung and even third district, Agoncillo ba, third district na, no, yung magkakatabing lugar diyan, Kalargang ko, yung Lemery, yung Taal, Agoncillo, yun, Kalaka, yan yung mga areas na yun, yung Lian, so katulad sabi mo, Lian, Nasugbu, ano, malakas nga ang diyan, ang epekto ng even Balayan, Balayan? May mga spillways din doon. Laurel, ano rin, medyo talagang bahain yan lugar ng Laurel. Di ba doon din nasira yung tulay? Nakaraan doon mismo sa sa Sirang Tulay, may alternatibo kasing tulay doon na ginawa, pero even yung alternatibong daan ay binaha rin, Kalargang ko, at
meron tayong nakitang picture dun, ano, yung nililibing yung kamag-anak nila sa sinuong yung ano, yung malakas na daloy ng tubig para lang mailibing ano, imagine mo, no. Talisay. Talisay may mga ano rin, may mga pagguho rin ng mga lupa, no, yung mga areas na naapektuhan during that time, ano, nung bagyo, ano bang bagyo yun? Yung nakaraang mga taon, ano, yung lugar ng Talisay at Laurel. Kaya ingat po tayo dyan, no? Oo, eto Kalargang Ron, ituloy lang natin itong balitang ito, no? At medyo naputol tayo. At isa umano sa mga pinuntahan ng ating gobernadora ay ang Batangas Provincial Hospital o Don Juan Mayuga Memorial Hospital sa Barangay Palanas ng bayan ng Lemery. At dito personal niya kinumusta ang kalagayan ng mga pasyente at tiniyak ang sapat na supply ng kagamitan at gamot ng ospital. In-inspection din ni Governor Vilma Santos Recto ang kondisyon ng mga empleyado sa nasabing pasilidad. At ayon nga sa Provincial Health Office, handa ang mga district hospitals sa lalawigan para tugunan ang mga medical emergencies ngayong masama ang panahon. Bago tumuloy sa ospital ay siniguro din ni Governor Santos Recto na may sapat na supply ng gamot ang probinsya na maipamamahagi sa mga lokal na pamahalaan kung kakailanganin. Mula Lemery ay nagtungo din si Governor Vilma Santos Recto sa bayan ng Taal upang alamin ang kalagayan ng mga pamilyang lumikas dulot ng pinalakas na hanging habagat. Samantala sa bayan ng Tingloy, ayun kahapon, ano, Tingloy nga, ay iniulat ni Vice Mayor Erica Don Alvarez na tumaas na ang baha sa poblasyon area at sa mga barangay 13 at 14 dahil sa patuloy na pag-ulan dyan po sa Tingloy, Batangas kahapon, ano. Samantala doon sa Batangas City, Kalargang Ron, at muntik ng tangayin ng rumaragasang baha ang isang jeep na puno ng pasahero sa isang spillway ng Barangay Simlong. Bandang 1:00 ng hapon nang tumirik ang sasakyan matapos na suungin ang rumaragasang tubig. Mabuti na lamang at agad itong naiahon ng mga residente sa lugar at ligtas ang lahat ng sakay. At sa Nasugbu naman, natagpuan na yung bangkay ng nawawalang mangingisda na si Romel Martinez. Ayon sa Philippine Coast Guard, tanghali ng Martes nang tangayin siya ng malakas na agos habang tinatawid ang Rojas River, Barangay Reparo. Matapos ang 2 araw na search and retrieval operation ay na-recover ang kanyang bangkay kahapon, araw ng Huwebes. Yan ang balita ang aking naisulat, Kalargang Ron. Naikot mo ang buong lalawigan, Kalargang ko, no? Okay, samantala, kaugnay pa rin. Sa yung sunod-sunod na araw yun, Laurel, yan. Mahalaga yan, yung mga updates, ano? Sapagkat hindi naman lang dito sa atin nung Facebook page, ano, tayo po napapakinggan rin sa radyo. Kaya yung paghahati doon ng mga impormasyon, napakahalaga po niyan, lalong-lalo na ngayon, panahon ho ng kalamidad. Samantala, kaugnay pa rin ang bagyong yan, isinasa ilalim na sa signal number 4 ang 3 lalawigan sa Luzon. Matapos na lumakas pa nitong Huwebes ang bagyong Emong. Ayon sa Pag-asa, taglay ni Emong ang lakas na hangin na 120 km per hour. Ingat po tayo. At bugso na 150 km per hour si Emong ay naasahan maglandfall sa La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte ngayong Biyernes, ngayong pong araw. Nakataas na po ang signal number 4 sa timog kanlurang bahagi ng Ilocos Sur, hilagang kanluran ng La Union at hilagang kanluran ng Pangasinan. Signal number 3 naman ng Ilocos Sur, kabuuan ng La Union, hilaga at kanlurang bahagi ng Pangasinan, katimugang bahagi ng Abra, kanlurang bahagi ng Mountain Province, kanlurang bahagi ng Benguet. Signal number 2 ang kabuuan ng Pangasinan, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Benguet, Babuyan Island, silagan ng kanlurang bahagi ng Cagayan, kanlurang bahagi ng Nueva Vizcaya at hilagang bahagi ng Zambales. Samantala, napanatili ng bagyong Dante ang lakas bago ang inasahang paglisa dito sa Philippine Area of Responsibility. Merong umalis pero merong dumating. Yun ang mahirap. At ito, Kalargang Ron, ang highlight ngayon, habang bumabagyo, masarap sanang magpainit sa araw ng Linggo. Kaya lang, hindi natuloy eh. Ano ba yan? Sige hindi nga. Mukhang hindi natutuloy yung may video upakan sa Araneta Coliseum sana. Ang ganda ng ng title noon. Upakan sa Araneta Coliseum.
yung hamunan hindi na natuloy, no? Yung naghamon maraming may mga hinihinging kondisyon na outside in the boxing rules, no? O outside dun sa kanilang gagawing charity boxing. Yun nga, no? Nung una naghamon si acting mayor Davao, acting mayor Basti Duterte dito kay PNP Chief General Nicolas Torre III ng suntukan, no, ng upakan. Ayan, ang ginawa naman ng general, siyempre dahil nga maginoo, tinanggap yung hamon, no? At yan nga, ginawa nga ni General Torre, tinanggap yung hamon at sabi niya nga, hanggat maaari, yung kanilang magiging boxing match, no, gawing charity. Charity boxing upang yung kikitain, yung proceeds merong patutunguhan, ano, yun, at makakatulong sa ating mga kababayan, ano, at ginawa nito ni General Torre, agad nagprepara dahil nga araw ng linggo ang gusto nga Manny Pacquiao, no? At posibleng maging zero crime rate at walang traffic din sa EDSA kung sakaling matuloy ang boxing charity match sana ni acting mayor Basti Duterte at ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Kaso nga ang sabi ni ni Mayor Baste na punong-puno ng tato na talagang kung pag nakita mo hanggang nakakatakot no? Dahil sa dami ng tato, ibig sabihin ang pagkakaintindi ko sa maraming tato, matatapang, no? Talagang hindi umaatras sa laban. Ganon. Kaso nung kinagat na ang hamon, ang sabi ni Baste kahapon, nagpalabas siya ng kanyang mensahe sa social media. At nagsalita siya na tatanggapin niya yung hamon na boxing dahil matagal niya na raw gusto umanong makabugbog ng isang unggoy. No? Ewan ko kung sino pinatutunguhan niya. Para sa akin, magandang lalaki si General Torre. No? Pero kita mo tall, dark, and handsome. Yung, no? Tayo, handsome lang. Pero si General Torre, tall, dark, and handsome. Ayun. And then makita mo yung pagiging physically fit ng PNP, ano? Imagine mo, no? At his age, ano? Ito pala yung member ng boxing, sa PNP, cadet boxing, ano? Nung Philippine National Police Academy years ni General Torre, isang kasama siya sa boxing, no, na class. Sigurado, pag ganyan, kumbaga, alam na natin na kayang sumabay ni General Torre, no, sa boxing kung sakaling matutuloy yan. Kaso nga sayang nabitin dahil yung naghamon, maraming kondisyon outside the boxing match. No. Ang sabi niya, kailangan mo na daw magpa-drug test lahat ng official. Dapat manguna siya. Malayo na yun. No? Hindi, yun nga, kung gusto niya yun, manguna siya, no? In the balance na mga ahensya, no, or nung mga balanse na mga magsusuri ng drug test, no. Sinasabi niya kailangan daw magpa-hair follicle, no. Pero dapat yun pa lang gusto niya, take the lead, no. Nakakatawa dito Kalargan ko imagine mo physically fit itong PNP chief natin, no. Parang Manny Pacquiao ang dating, no? Oo, biruin mo. Yan talagang ibig sabihin lalaban ng sabayan, no? Para sa taong bayan dahil may cost siya. Meron siyang cost kaya gusto niyang
kung meron siya ang gusto niyang matuloy sana yan, sabi niya nga matuloy o hindi, siya ang PNP ay tutulong sa ating mga kababayan na sinalanta ng bagyo. Pero the best, kung matuloy yan, magkakaroon yan ng mga sponsors, no? Sponsor. Yun. Siyempre, ibig sabihin nun, magkakaroon ng fundraising, no? Ng, may purpose. Ibig sabihin, at yung, at least yung kikitain. May purpose yung hindi lang boxing alone. Hindi lang boxing. Pagtanggap hindi sa lang, hamon. Merong pupuntahan yung kikitain, di ba? Ngayon, panahon niya. Yun. Ayun, oo. Ayun ang dapat nangyari. Kaya lang, sabi nga ni Baste, dapat daw, bago siya pumayag, magpa-hair follicle drug test muna. Itong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bakit naman nasa pa ron? Napunta ron yung hamunan ng boxing o ng upakan napunta ron kay President Bongbong Marcos Jr. Kaya nga ang sabi ng ibang netizen, nung naghamon, parang naging bata no? Humihingi ng partida. O maraming kondisyon bago lumaban, ano? Yan mano-mano lang no? Kumbaga sa mano-mano, bakit kailangan mo pang humingi ng ng kondisyon, 'di ba? Para lumaban. Sino ba naghamon? Di yung humatras. Yung humihingi rin ng kondisyon. Ayun. Alright. Ayun ang problema ron. Di ba? Sana all natuloy Alright, sige. Alam mo, Alargang Ron, kaya yung pagiging maraming tato, hindi yan simbolo ng katapangan. No? Sa bilangguan, yung maraming tato, yun yung ginagawang praktisan ng mga mayor. Kapag nabuburyong yung mga mayor, kapag nabuburyong yung tunay na matatapang, tinatawag yung walang tato, no? Sabi, halika rito. Tatuan kita. At wala akong magawa. Siyempre, pag ka doon, bago or wala ka talagang tato, ang mga kasama mo may tato. At ang hiling ng mayor, tatuan ka, wala kang magagawa. Kaysa mapag-initan ka. Kaya paglabas minsan ng maraming tato, akala mo matapang. Yeah. Di ba? Pag lumaya sa kulungan, akala mo may tato, matapang. Masama makatingin. Yung pala, minsan, yung mga ibang mga may tato, lalo galing sa kulungan, pinagpraktisan lang yon nung mga tunay na matatapang doon. Kita mo, maraming mga kilalang talagang siga sa kulungan na nakulong, wala namang tato. Meron ako mga kilalang mga tatotong siga, walang tato dahil hindi sila magalaw. Hindi sila pwedeng salingin ng mga nakakulong doon dahil matapang sila. Ba't nyo ako gagalawin? Pero pag ikaw maraming tato, pinagpraktisan ka doon sa kulungan, ang ibig sabihin nun. Kaya hindi lahat ng may tato matapang. Yun, Kalargang Ron. Okay. Nako yan po sana aabangan po yan. Pero eto pa, mga balita po natin sa ating mga headlines for today. Noong 2024 daw ay kapos na ang DepEd ng 56,000 mga guro sa iba't ibang grades at subjects, pero nitong 2025 ay 16,000 na ang na-recruit. Sa makatuwid, 40,000 pa ang kulang at dumarami kada taon dahil dumarami na rin ang mga mag-aaral. Ang problema ngayon, Kalargang Koy, dahil 1 week na, paano pupunan uli yung mga nawalang araw ng mga estudyante natin, Ito ba yung make-up classes? Pero sabi ng iba, hindi naman nila kasalanan yan panahon naman yan. Alam mo yung hindi na pinoproblema dapat ngayon yan di ba? In times like this na mayroon ng makabagong teknolohiya. Di ba? May mga naman yung online learning diba? Tsaka may AI na di ba? Modern na ang ating education. Modern na sasauluhin na lang yan. Magtatanong na lang yung bata doon, di ba? Magtatanong na lang doon yung bata tungkol sa kanyang aralin. Lalabas na rin sa AI. Di ba? Most of the time ang kailangan sa uluhin Pero dapat hands-on na nakamonitor. Yun ang importante, nakamonitor. Dapat hindi pababayaan ng estudyante na dapat minomonitor pa rin ng teacher, no? Meron silang Zoom. May Zoom yan or may
may GC sila, no? Ikaw, hindi ako papayag yung exam written pag modular tsaka online class. Malay ko ba kung tinanong mo na yun sa chat GPT tsaka sa AI, tapos ipinasa mo na ipinasa sa akin ang sagot. Ganito kan sistema diba? yung kalargan ko yung mga for example online learning ang ginagawa ng mga teacher, pinapa-videohan mismo actual. Halimbawa meron silang pinapadalang module videohan mo yung anak mo kung siya mismo habang nagsasagot. Siya mismo ang nagpipilap nung mga sagot. Yun, ipapadala mo sa teacher para actual. Yun, tsaka recitation, true oral. Recitation talaga. Ganun More on dapat. Ganun rin. Ipapa-recite, bibidyuhan without edit actual mismo na perfect yun, na yung dapat. recitation. Pero yun, sinasabi mga kalargan ko ngayon napaka-moderno na ngayon hindi na problema yan yung mga ganyang usapin kasi nakakagulat naman kapag ang isang estudyante pag tinawag mo sa recitation hindi ka makapagsaulo, pero kapag modular online class halos perfectin yung exam. Hindi, diba? Halimbawa yun nga sabi ko actual, halimbawa yung pinadalang module sasagutan niya, bibidyohan mo naman yung parent naman. Hindi siya mismo yung gumagawa. Para actual nakikita, siya mismo yung gumawa. Yun, ganun yung sistema. Kailangan dapat ganun. Dahil ngayon maraming lusot no? Gumagaan ang buhay ngayon no? Hindi katulad natin, no? Ayun, kapag tinawag tayo ng mga teacher natin, no? Merong mahabang stick o kaya minsan naranasan mo pa ganito. 5 doble nito, no? Multiplication, sabihin sa iyo. 9 times 9 times 1 hanggang 9 times 10. Kapag sumablay ka ng dalawang pukpok din sa ulo mo di ba? Ngayon bawal na 'yon. Pero tayo inabutan ko 'yon. Talagang titino ka, tatalino ka Kaya talagang hindi naman matalino pero talagang magigising ang damdamin at diwa mo pero may maganda pa lang 5 libro ipapalo sa ulo mo. May maganda pa lang naidulot yung mga disiplinang yun kalargang. Ngayon ma-realize yung mga, for example, yung generation ng natin na ngayon ma-realize kaya pala ginawa ng mga teacher yun yung disiplinang yun para tayo mismo matuto tayo. Ngayon iba na ngayon ng mga patakaran kunting mo lang sa mga estudyante, pwede kang i-demand child abuse. I-demanda ka child abuse noon, walang child abuse. Kaya tingnan mo ang kaisipan nung mga, hindi lahat I can never discount na lahat pero may mga estudyante ngayon malambot, malamya, no? Lalo na kung mag-isip. Di ba? Malambot. Kasi nga, parte ng disiplina yun Yung pag-iisip, hindi katulad ng mga nabuhay, mga estudyanteng lumaki nung unang panahon. Nung unang panahon, lalo na nung tayo sa mga 90s, no? Oo nga. Ayan, tayo yung mga mapapalad na mga kabataan na nasaksihan natin yung mas magandang buhay ng paglaki ng kabataan. Not only in comfort, no? But in the terms of yung mga pagsubok sa buhay. Ayun. No? Naalala ko yung high school Kaya talagang minsan ibang mag-isip to, bakit ang lalim nitong mag-isip. Iba itong bakit ang lawak nitong mag-isip, no? Pero kung titingnan mo, parang bugoy-bugoy lang. Hindi, dahil nung panahon na 'yon, no, kami sa Maynila, Batang Maynila, yun, ganun kami. Paano mag-isip, no? More on eskwela, kalsada, at pakikisalamuha sa iba't ibang tao, no? Not only, hindi lang libro ang hinahawakan, kundi experience sa pamumuhay. Yung real life experiences. Real life situation. Yun. Yun. Pero sabi ko nga, tayo lahat. Not only mga Batang Maynila, but in the early 90s, mga lumaki, no, na mga kabataan ng 90s, talagang yan yung huling henerasyon ng kabataan na talagang before mapalad. Sinatawag millennial, before millennial.
bago nagsulputan Ano yung bang mga generation? new technologies. Generation ano No? ba yan? Y o X? Ang 90s. Gen Z, Gen Gen X na Z? yata no? Basta ako millennial. Tayo, millennial, no? Yung mga 80s, 80s onwards. Katulad nga binabanggit mo Kalargang ko, yung disiplina, malaki ang naitulong sa atin, ano? Kumpara siguro sa mga nangyayari sa ngayon when it comes to discipline, ano? Iba yung disiplina nun kaya sabi ko, naalala ko yung teacher ko sa English napakahigpit nun pero later on na-realize ko bakit niya ginawa yun. Yung pala para matutuwa yun sa yun. Marami ako natutunan di ba sa subject na yun, at yung disiplina niya kasi mahigpit talaga siya siya yung nakakatakutan doon ng mga estudyante. Kaya hindi pwedeng papasok ko ng eskwela ng classroom na wala kang talagang alam yung pala, kaya niya ginagawa yun, later on, marirealize mo, maraming naitulong sa akin tong disiplinang to. Yung disiplina, oo, tama yan. At sabi nga, pag pinagsama mo yun, disiplina, no? At libro, diskarte, yan. Hindi ka that will maliligaw. make you a good individual. Alright. Yan. Okay. At 10:30 in the morning, Kalargang Ron. At medyo napasarap tayo. Sige. Maganda ang ating mga kwentuhan. Mga talakayan ng mga kalamidad, mga dapat gawin, buhay. Yan. Dito naman tayo, experiences talaga ang pinag-uusapan natin that will really help us grow more. Di ba? Dito sa ating buhay. Alright, Kalargang ko, mga huling pagbate bago tayo Friday naman ngayon. Kaya at batiin ko na muna ito. Unahin ko itong aking nasa Facebook page, si Angelo Reda. Yan, alam mo naman, lagi rin nakatutok sa atin yan. Good morning! Maulang morning TGIF. Yan, at Quiapo Day daw ngayon. Oo nga, Quiapo Day, Mongo Day. At yan, God bless. At baha pa rin daw doon sa kanila, sa Malolos, Bulacan. Ayan. Monday, Angelo, ako magpo-program sa Bulacan DCME. Pampanga, Bulacan ng mga baha areas ngayon. Sige, go ahead. Yes, ito, Kalargang Ron, ito, batiin na muna natin itong mga humahabol sa pagbate. Ayan. Ito. Sandali. Ayan. Ayun. Ito na. Ayan. Umabot tayo ng 136, ano? Ayan, si Lynn Atienza. Si Allen Mendoza ng Larga Riders, Ayan, Mel Marquez Manalo. Ayan, good morning. Bon Yingwei Aban. Si Gino Lopez. Gino, salamat Maraming salamat sa info kahapon. Good morning. Napakabait yan. Gino Lopez, yung mga binigyan niya kasi ako ng listahan kahapon nung mga tawag nito, yung mga evacuees na tinutulungan ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro diyan sa iba't ibang barangay sa bayan ng Bawan, na talaga na mga masasabi nating very active, napaka-aktibo ng ating mga staff, lalo na in times like this na may mga kalamidad, talagang buhay na buhay ang serbisyo ng Larga Batangas 2nd District. At si Concha Maribel, good morning. Bert Di Pasupil, good morning. Ate Aba, Maureen Aba Kadibida, good morning. Aguilar Flor de Lisa, Jojo Tusok, Kuya J. Marsolis ng Special Ameliorations Program, SAP Unit, good morning Kuya J. Mar. At Jabrica Arlin, Habrica Arlin ito, Cors Santiago Tumpalan, Barquilla Adarme Rachel, Eres Caringal, Beji Guno, June Elmer Varde Borja, Ray Castillo, Elizabeth Magboo, siya Camille Anoyo. Yan, good morning Camille. Yan. At siya Ate Pileli Arcega di Makulangan, good morning Ate Pel. Good morning. Nagdiwang ng birthday nung nakaraan. Baka may tira pang pansit. Si Alona Malakas, good morning. Dylan Badillo, Mary Jane Diokno, ayan, Shirley Corrales, Melanie Husi, Eliseo Sali,
Reynante Sanchez, Abilina Hernandez, Eos, ayan, nabati na natin ito. Si Girly Corrales, Tinjoy Aringo, Jasmine Reyes, Michael Angelo Bernabe Reyes, Dodong Mendoza, ayan, sino pa bang hindi natin nabati dito? Ayan. Jam Luis. Okay, at ano na tayo? Tawag na ito. Overtime na, Kalargang Ron. At delayed broadcast tayo sa 91.9 R1 FM. Abangan po ninyo. At yan, nagkaroon lang sila ng technical problem dyan sa salamat internet. po, bayan. Maraming salamat, bayan. At isang edisyon na naman ng Larga Batangas 2nd District ang sumainyo ngayong araw dito ng Friday, July 25, 2025. Sa ngalan ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luis Rosado na sa Kalargang Koy sa Monday. Oy, tuloy na. State of the Nation address sa Monday at 20th Congress na po tayo. Sa ngalan ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luisro ng 20th Congress ng ating Mayor Noel Beatrix Luisro para sa Larga Mabini. Ako naman po ang inyong gwapong broadcaster, Sir Ron Lozano. Maraming salamat. Happy weekend. Ingat po tayo. Meron pa tayong bagyo. Larga Batangas 2nd District. Ako naman po si Koy Hipolito Laura. Bago po tayo magpaalam, kami magpaalam, batiin ko muna si Erica Areta. Ayan, nakatutok daw si Erica Areta. Si Kuya Muhammad Hok Abdurasad ng PDEA. Good morning, largang umaga. At syempre, tayo magpapaalam na. Maraming salamat po sa mga nakinig at nanood sa social media. Abangan niyo po kami mamaya. 91.9 R1 FM. Delayed broadcast at syempre maraming salamat sa mga tumutok at syempre sa ating mga staff, mga supporters ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro at sa ngalan po ng ating Mayor Noel Beatrix Luistro at ng ating Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro, kami po ay magpapaalam na. Araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, lagi niyo po kaming subaybayan at pag hindi busy ang ating Congresswoman, ay lagi po natin siyang makakasama dito sa radyo at upang tayo ay magkahuntahan at makapagtalakayan ng mahalagang impormasyon. At yan po ang Larga Batangas 2nd District. Bye-bye! Sa pagsikat ng isang bagong liwanag, magsisimula ang bagong mag-asa. Larga, Batangas. Second District. Second District. Programang magtataguyod sa balitang pangkaunlaran, kabataan, senior citizen, turismo, kalikasan, kabuhayan, agrikultura, ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at serbisyo publiko sa taong bayan. Larga, Batangas. Kasama si Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Attorney Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas. Second District. Second District. Makabuluhang pagbabalita at isang masayang programa sa makabagong tunog radio at internet. Larga, Batangas. Second District. Second District. Kasama si Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Larga, Batangas. Second District. At ang mga millennial broadcasters na sina Ron Lizano at Coy Laura. At ngayon, narito si Congresswoman Attorney Jerbil Jinky Beatrix Luistro.